Hello po, welcome back sa ating mini-series sa Food Safety Explained. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bacteria. Ano nga ba ang bacteria? So, ang bacteria ay mga maliliit na single-celled living organism at ang mga popular na mga klase ng bacteria ay E. coli, Listeria, Salmonella, Clostridium perfringens, at Campylobacter. So, yung mga bacteria na yun ay malaki po ang ginagampanan nilang papel sa pang-araw-araw nating mga gawain, lalong-lalo na sa pagkain, sa ating kalusugan. Siya nga pala, ang bacteria ay dumadami between 40 degrees Fahrenheit or 5 degree centigrade at 140 degrees Fahrenheit or 60 degrees centigrade. Sila pala ay dumarami sa pamamagitan ng tinatawag na binary fission. Yung binary fission na yan ay sila po ay nag-split o naghahati sa dalawa. Ang isang bacteria naging dalawa, then yung dalawa nagiging apat. So, nag-split sila every 20 minutes. So, just imagine in every one bacteria, nag-split into two every 20 minutes. So, bahala na kayong mag-compute. Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. Na talakay natin nung sa part 1, bacteria ay nakikita lang natin sa pamamagitan ng microscope. Okay? Ngayon, ano-ano ang kanilang mga kinakain? Paano sila nabubuhay? Okay, ang bacteria ay nabubuhay pag merong moisture. Moisture, may tubig, basa ang lalo na mga pagkain na basa, yung mga sauce. Okay, temperature. Yan, isa rin yan sa factor kung bakit sila nabubuhay dahil sa temperature. Kasasabi ko lang na ang bacteria ay mabilis silang dumami between 40 degrees Fahrenheit at 140 Fahrenheit. So, isa pa doon sa kailangan ng bacteria ay hangin. So, parang tao, kailangan natin may hangin. Kailangan din lang ng oras. Kailangan lang oras para mag-multiply. At saka isa pa ang level ng acid sa pagkain. pH level, acidity sa pagkain. So, kapag yung mga factors na yun ay nawala ang isa, maapektuhan na ang kanilang pagdami. So, kaya meron tayong food safety ay para iwasan ang pagdami ng bacteria o i-eliminate natin sila. Yung patayin natin ang bacteria. Alam nyo ba na merong mga spores-forming bacteria? Hindi ba ang bacteria namamatay sa sa init? So, yung mga spores-forming bacteria na yan ay nagpo-produce sila ng parang parang blanket. Kapag hindi naayon sa kanila yung temperature, magpo-form sila ng blanket. Parang protection. So, let's say, pag tumaas ang temperature, para ba mag-activate na yan, mag-activate na yung system nila, pangontra nila yan sa extreme cold tsaka extreme heat. So, ang gagawin nila, mag-form sila ng spores para maprotektahan yung kanilang sarili. Let's say 75 degrees na, pataas. So, yan, mag-form na sila ng ng pananggalang nila, yung parang blanket, coating, o yung spores, kung tawagin. So, ngayon, kapag medyo bumaba na naman ang temperature, ayan na, babalik na naman sila sa pagiging fully formed bacteria.
Oh, ang galing, di ba? Yung mga bacteria na yan ay, ito yung mga bacteria na spores forming, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, at saka Bacillus cereus. Meron tayong mga tinatawag na, may mga klase rin yung pagkain eh. May mga tinatawag tayong mga low risk food, high risk food, at saka ready to eat food. Okay, ano-ano ba yung mga low risk? Yung low risk food, yun yung mga pagkain na medyo parang dry. Tulad ng yan, mga oatmeal, rice, yung hilaw yung hindi pa luto tinapay, yan. Yan ang mga low risk food. So, yung mga high risk, yun yung mga medyo maraming sauce. Tulad ng mga gravy, soup, casserole, basta lahat ng may mga sauce, spaghetti, tomato sauce. So, yung RTE or ready to eat food, yun naman ang mga pagkain na hindi na niluluto. Ano-ano yun? Salad, di ba? Smoke, yan, yung mga pickles, yan, katulad yung mga pickles yan, hindi na niluluto yun, di ba? Kinakain ng diretso yan. So, yun ang mga tinatawag na ready to eat food. Okay. Paano naman natin papatayin ng bacteria? Okay. Ang bacteria ay napapatay yan sa init. Ang kadalasan na cooking temperature ay 165 degrees Fahrenheit or 73 centigrade o kaya pataas. Napapatay din sila sa pamamagitan ng high acid content. Mga acid, tulad yan, yung mga suka, yan, asin, yan ang mga isa sa mga pumapatay din sa bacteria. Pero, sige po, hanggang dito na lang po. Sana panoorin nyo yung susunod ko na tutorial.